Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may tasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorms. Umaraw man umulan, kaaktibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas! Alas 5 na po ayon sa Philippine Standard Time. And today's Sunday. Alam niyo mga kababayan, wala nang masasarap pa sa pagbangon tuwing weekend tapos sabay-sabay kayo mag-aalmusal bilang isang pamilya. Ay perfect na perfect po yan. At syempre pa, huwag kalilimutan ang inyong daily morning habit. Ano pa, edi ang pagtutok dito lamang po yan sa Panahon TV. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong Sunday, October 20, 2013. Simulan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng ating weekly weather recap. Lunes, October 14, meron naman tayong winelcome na bagyo sa bansa at ito nga'y tinawag natin sa pangalang Tino. Behave naman ito at walang direct effect sa bansa at noong October 15, Tuesday ay tuluyan na nga itong nakalabas ng Philippine Area of Responsibility at tanging Intertropical Convergence Zone na lamang ang ating naranasan. October 16, Wednesday, naging maulan ang buong maghapon sa Metro Manila at sa buong bansa dahil pa rin po yan sa pag-iral ng ITCZ. At October 17, we made the holiday season official dahil winelcome na nating muli ang Northeast Monsoon o ang hanging amihan. At Biyernes nga, October 18, ang amihan na nga po ang prevailing weather system na umiral sa bansa at partikular itong nakaapekto sa Hilagang Luzon. Ganyan lang din halos ang naging panahon natin kahapon. So Merry Christmas na po, no? Ang ating batian para sa araw na ito dahil nandito na nga po ang malamig na hanging amihan. At ngayon naman mga kababayan, puntahan na nga po natin ang ating weather updates at para magabayan tayo sa lagay ng ating panahon ngayong araw, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Connie Dadivas. Good morning, Ms. Dadivas. Yes, good morning din sa iyo, Harry. Alright, Ms. Dadivas, nagsimula na nga po ang pag-iral ng amihan sa Hilagang Luzon. Ngayong nasa mid-October na po tayo, ano nga bang mga pagbabago pa ang mangyayari sa ating klima? Asahan po natin magiging mas malamig ang ating mga umaga, lalo na po umiiral ngayon ang hanging amihan at medyo mainit pa rin sa bandang tanghali. Alright, ang lamig nga po ngayon, no? Ang hirap nga pong bumangon actually mga kababayan. Pero wag po kayong magtaka, no? Dahil nga po yan sa presensya ng Northeast Monsoon o hanging amihan sa ating bansa. At ito naman, Ms. Dadivas, no? Para lang po sa kaalaman ng lahat, nakikita natin sa mga forecast ang light passing rains ngayon. Ano bang pinagkaiba nito sa isolated rain showers or thunderstorms na kadalasan po nating nararanasan? Ayun po ang nararanasan natin pag meron tayong hanging amihan, manipis po ang mga paulan, at panandalian lamang. Samantalang pag wala po ang hanging amihan, yung tatawag natin isolated rain showers or thunderstorms, meron po malakas na pagbagsak po ng hangin, may kasama ito malakas na hangin. Pagbagsak na ulan, may kasama malakas na hangin, yun po yung thunderstorms. Alright mga kababayan, narinig po natin si Ms. Dadivas. No? Huwag na po kayo magtataka kapag nakikita natin ang light passing rains sa ating mga weather forecast. Kasi nga po manipis sa mga kaulapan na dala ng hanging amihan. So yung mga pag-ulan na dadalhin po nito, mga daglian lamang po at mahihina lamang. So yan po ang pinagkaiba ng isolated rain showers and thunderstorms sa light passing rains. At ito naman Ms. Dadivas, no, sa kalagitnaan ng October, nakakatatlong bagyo na po tayo. At posible po bang maging 4 ang bagyo natin for this month? Ano na po ba ang pinakauling balita kay Typhoon Francisco at kailan ito papasok sa ating bansa? Ang bagyong Francisco ay inaasahan natin papasok bukas ng siguro umaga at tatawagin natin itong Urduha. At ito pang magiging pang-4 na bagyo para sa buwan na ito. Alright mga kababayan, inaasahan nga po na bukas ay tuluyan na pong papasok ng Philippine Area of Responsibility si Typhoon Francisco na papangalanan po natin na Urduha. At ito naman, Ms. Dadivas, ayon sa weekly weather outlook ng Pag-asa, pag-iibayuhin umano ni Typhoon Francisco ang hanging amihan. Ano po ba magiging epekto nito sa ating panahon once ma-enhance nito ang amihan? Direkta ba tayong maaapektuhan ng nasabing bagyo?
Sa ngayon, no, malayo yung bagyo at inaasahan po natin ang pagpasok po nito. Dito lang din banda sa medyo mataas na siya, and then lalapit ng bahagya sa may Taiwan, tsaka tatas ulit papuntang Japan. So, hindi natin inaasahan na magpapaulan ito kagaya ng habagat, pero magdudulot pa rin ito ng mga light rains, lalo na sa may Northern Luzon at Eastern section ng Luzon dahil po sa amihan. Alright, great news po mga kababayan, no? Bagaman papasok ng ating bansa itong si Typhoon Francisco, wala namang dapat alalahanin dahil hindi naman po ito direktang makakaapekto sa ating bansa at hindi naman po ito magpapaulan kagaya nga po ng mga malalakas na ulan na dulot ng habagat. Ito naman, Ms. Dadivas, kailan po ba natin maaasahan ang pag-alis ni Typhoon Francisco once pumasok ito ng ating PAR? Sa nakikita natin kung hindi magbabago ang track at galaw nito, posibleng pagpasok nito ng bukas ng umaga ay lalabas din ito after 48 hours. Alright, after 48 hours, so magiging mabilis lang po ang pagdalaw sa atin ni Bagyong Urduha. Actually, parang dadalawin niya nga lang tayo. Parang bibisita lang siya dito sa ating bansa dahil lalabas din po ito agad ng Philippine Area of Responsibility. Ito naman, Ms. Dadivas, no, bilang gabay sa mga mag-anak na nanonood sa ating programa ngayon, magiging mainam ba sa pamamasyal ang weather natin ngayong Sunday? Ano po bang nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa? At pahuling paalala na lang po para sa ating mga kababayan na nais mag-outdoor activity para sa araw na ito. Maganda po ang magiging lagay ng panahon. Inaasahan lang po natin dito sa may eastern section at sa northern Luzon, meron tayong mga light rains at maganda po ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Dito naman sa baba, makikita natin meron tayong mga expected mga thunderstorms lalo na po sa bandang hapon o gabi. Alright, maraming salamat po mga kababayan. Atin na nga pong nakasama si Pag-asa weather forecaster Connie Dadivas na siyang nagatid sa atin ng updates hinggil sa aasang lagay ng panahon ngayong araw ng linggo. Ngayon naman silipin na po natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Si Haring Araw ay sisikat 5:48 a.m. at lulubog naman sa ganap na 5:33 p.m. Ang ating moonrise mga kabayan, 5:46 p.m. May moonset po tayo na 6:39 a.m. at may illumination po yan na 100% at makikita nga po natin ng last quarter moon sa darating na October 27. Ngayon naman bilang gabay sa mga kababayan nating mangingisda, ito po ang tidal prediction sa Manila Bay natin sa atin ng NAMRIA. Ang ating high tide ay 11:30 a.m. May taas po yan na 0.58 meter. Ang low tide naman natin ay 5:04 a.m. May taas po yan na 0.1 meter. At mga kababayan, mamaya nga po i-announce na po natin yung winners ng Panahon TV Tag-Ulan Promos. Kung kaya't wag po kayong bibitiw at samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 5 ng umaga. Magbabalik po ang Panahon TV.